Kapag nagmatigas ang ating puso at hindi natin pinakinggan ang mensahe ni Jesus at hindi tayo nagbago ng sarili, siguradong mahuhulog tayo sa kapahamakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga magsasaka. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga magsasaka. Iyan ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin siya upang mapasa atin lahat ng kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito at pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga magsasakang iyon at ang ubasan ay ipamamahala niya sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahanga-hangang pagmasdan. Nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang tinutukoy na Jesus sa mga talinghagang iyon, tinangka nilang dakpin siya. Subalit hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao. Kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay hardness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Nasaan man kayong dako ng daigdig. Mga kapatid, napakahalaga ng disposisyon ng puso. Yung puso natin ay parang sisidlan. Depende sa atin kung ano yung tatanggapin natin at kung ano yung ilalagay natin sa ating puso. Depende kung bubuksan natin ito o isasara natin para sa Diyos at para sa kapwa. Depende sa atin kung ating patitigasin ang ating puso. Ito yung napakahalagang mensahe sa araw na ito. Sapagkat nais ng Diyos na manatili, nais ng Diyos na manahan sa ating puso at kalooban. Subalit, depende kung tatanggapin natin siya. Mga kapatid, narinig natin sa ating gospel itong kwento ng inkwentro ng ating Panginoon Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo. At ginamit ni Jesus ang isang napakagandang kwento, isang talinghaga, isang parable tungkol sa ubasan. Mayroong nagmamay-ari ng ubasan na siya'y umalis
at ipinagkatiwala niya ang kanyang ubasan sa kanyang mga kasama o yung mga magsasaka. Dumating ang anihan at nagpadala ang may-aring ito ng kukuha ng kanyang kaparte. Narinig niyo ang kwento. Lahat ng ipinadala ng may-aring ito ay pinatay ng mga kasama ng mga magsasakang ito. At naisip ng may-ari na padala na lang niya yung kanyang anak, siguro irerespeto. Pero anong ginawa? Anong inisip ng mga kasama, ng mga magsasaka? Ito yung tagapagmana. Patayin natin para mapasa atin ang lahat ito. Ano yung mentality na nangingibabaw dito? Kung tutuusin, itong mga ito ay mga katiwala lamang. Hindi sila ang may-ari. Subalit dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil sa kanilang kayabangan, dahil sa kanilang kasakiman, gusto nilang angkinin, kamkamin ang mga bagay na hindi sa kanila. Ito isang mahalagang paalala sa ating lahat, mga kapatid, that we are not the owners. Hindi tayo ang may-ari. Lahat-lahat ng meron tayo, hindi tayo ang may-ari. Yung buhay natin, yung lakas natin, yung talino at galing natin, lahat ng meron tayo, yung ating kaibigan, yung ating pamilya, yung ating kapatid, yung ating kasamahan, yung ating mga manggagawa, yung ating empleyado, lahat-lahat ng nasa paligid natin at lahat-lahat ng masasabi nating meron tayo, ang totoo niyan, hindi atin. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Ipinagkatiwala lamang sa atin ito para gamitin, para paunlarin, upang sa ganon, matulungan natin yung ating sarili at tayo makapagbalik sa Kanya. Mapaunlad natin yung mga pahiram niya, yung mga ipinagkatiwala niya sa atin. The problem with the world today ay yung maling pag-aakala at pag-iisip that there is something that belong to us. Yung bang kagustuhan nating angkinin ang mundo, ang lahat. Kaya nga, itong kasakimang ito, ang pinagmumulan, ang pinagbubuhatan ng lahat ng problema sa mundo. Kapag tayo ay nabalot ng kasakiman sa puso, magnanakaw tayo, manggagamit tayo, maninira tayo, papatay tayo, gagamit tayo ng dahas, makuha lang yung gusto natin at maangkin lang yung kagustuhan natin. Tayo ay winawarningan ng Diyos. Tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos. Tulad ng kwento, nagpadala siya ng mga alipin niya para kunin ang kanyang kaparte. Nagpadala siya ilang beses, subalit anong ginawa ng mga magsasaka? Pinatay silang lahat. Pinatay nila yung ipinadala ng may-ari. Sa huli, ipinadala ang kanyang anak. Mga kapatid, yan ay ang bugtong na anak, si Jesus. Ipinadala sa atin upang tayo ay pagsabihan, upang tayo ituwid, upang tayo'y iligtas, upang ipaunawa sa atin ang maraming bagay na hindi natin naunawaan. Pero ang tanong, tulad din ba tayo ng mga magsasaka sa kwento na gustong patayin si Jesus sa buhay natin? We can be like them, na hindi natin tinatanggap ang katuruan ni Jesus, pinapatay natin siya sa buhay natin, at mas pinagahari ang ating sarili. Mga kapatid, magandang tingnan natin sa ating sarili ito. Baka akala mo, Katoliko ka at Kristiyano ka, pero yung pamumuhay natin ay katulad ng pamumuhay ng mga magsasaka ng mga kasama dito sa ating gospel. At nakita natin, ano ang kaparusahan ng hindi tumatanggap kay Jesus? Kapahamakan. Kaya nga, we are being warned by this gospel. Kapag tayo hindi makikinig kay Jesus, kapag tayo tatalikod sa kanyang kalooban, mapapahamak tayo. At hindi yan ang gusto ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na tayo mapahamak. Ipinadala niya si Jesus upang tayo
ay iligtas. Sana wag nating patigasin ang ating puso at kalooban. Sana kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, ang tinig ni Jesus, pakinggan natin siya. Huwag nating patigasin ang ating puso. Huwag nating patigasin ang ating kalooban, ang ating pagkatao. Buksan at tanggapin natin ang mensahe ni Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos makapangyarihan, bigyan mo kami ng grasya na maging bukas palagi sa iyong kalooban at lakas upang tumugon at gawin kung ano ang nais mo sa pang-araw-araw naming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.